So mga ka-master, mga ka-advanced hobby, so welcome po sa Pidgeot Talk 101 with Boss Jaime Lim. And today po ang ating special guest. Nagbabalik po at kailangan po natin ulitin. Walang iba ko si Sir John Alegre and Sir Russell Baldago. Sir, yan, welcome po sa ating podcast 101 with Boss Jaime Lim. So, Sir, kamusta na po kayo ngayon? Okay lang, medyo busy na naman at excited. Excited na sa darating na karera natin. NDR. Sir, kamusta na Sir North Team po ninyo, Sir, so far? Wala, usually. Alam naman natin nangyayari. Naririnig dati sa almost lahat ng pansin. Di ba? Medyo na-smash po ba? Smash. Yun. Word of the day, smash. Hindi. Word for the NDR. NDR, smash talaga. Kasi ilang bagyo na po yung dumaan ngayon. Actually, dalawang super typhoon ng drone. Tsaka hindi rin bagyo. Yung talagang weather naman ng North, pagkagantong man, talaga naman maulan. Yes, Predictable dyan eh. Kaya ang hirap mag-train. Kaso hindi ulan, minsan good weather eh. Hindi po, good weather sa release point tsaka sa uwian, pero yung dadaanan eh. Doon Pero Solano, maganda. All the way, maganda. Smash din eh. Kaya, siguro sa dadaanan nga rin po talaga nila eh. Mabilis magpalit yung Weather, yan. natin. Tsaka iba, sa totoo lang, iba yung ulan sa weather. Kasi ako, taga-norte ako, umuwi ang Pangasinan, minsan lagi. Sa isang month, ilang beses. Habang tumatakbo ko ng pauwi, bigla kang babagsakan ng bubububog. Lalo sa TPLX na was. Oo, naulan. Pag inabot ang ibon, kasi ang patak sa norte, ang ulan, iba. Medyo malalaki. Pag inabot ang ibon, habang lumilipad, pag binagsakan sila ang ulan, siyempre, hindi na sila makakaiwas. Hanggang sa bumigat na yung katawan nila, pangpak. Dadapo na. Dadapon. Kasi pag nasa unahan ng maulan, umiiwas sila eh. Pag nakikita nila sa bigla, mas malawak. Pero yun nandun sila sa portion na nandun yung ulam, bigla na lang bumagsak. Padaan na sila. Wala na, hindi na makakaiwas yun. Kaya mostly talaga, pagka nahuhuli, basang-basa talaga. Bumabagsak. Mostly. Kaya ubus na kami. So far, Sir, kamusta naman yung South Team po ninyo? Nag-start na rin po ba kayo ng self-training? Masyado pa maaga. Masyado pa maaga. Low fly pa lang. Development pa lang. Pag mapalakas lang ng South. Hindi natin yung North eh. Nakapokus sa Sa North eh. So far, malapit ng Derby Race ng North. So, paano po ba yung nagiging preparation natin, Sir? Sa ngayon? Sa team? Ngayon, lahat ng ginagawa naman, toss. Puro mid-toss. Toss. So, still ongoing pa rin yung toss po ninyo? Continuous training. Continuous training. So, yun naman yung importante sa team. Sumasabay rin kayo sa PHA? Sa club? Club training o puro sarili? Sumabay po kami. Sumabay kami ni boss sa first 3 weeks na boss na. Nagkarga. Pero ngayon, sa totoo lang, real talk. Lahat ng pansier, lalo sa PHA, nakapokus sila, hindi sa toss. Ang totoo, weather. Weather, yes. Totoo yan. Ang hirap eh. Kasi ang ibon, kaya-kaya ng ibon yan eh. Kahit sabi mo malayo, first lap. Walang bloodline. Kaya-kaya yan. Basta good weather lang, kaya-kaya ng ibon yan. Kasi sabi ng Pag-asa, mga nasa 8 to 9 typhoon pa ang papasok. Oo. Ngayong... Tutusin kaya-kaya ng ibon yan. Basta na ng good weather, kaya-kaya yung 2 oras na average na lipad sa release site to pauwi. 2 oras. Pag good weather yan, dire-diretso. Kahit isa't kalating oras, kaya-kaya nila yan. Isa't kalating oras, masisave nila sa pilis nila. Pag maganda weather talaga. Ayun, Sir. So before tayo mag-start ulit, Sir, kamusta, Sir, si Sir John Alegre sa pagpili, Sir, ng mga breeders po na i-breed for your team? Meron po ba kayong criteria for selection? Sa selection, di ako inaano ko si Russell tsaka isang tao ko. Nag-ano sila, tapos prepare sila, tapos i-ano nila sa akin kung ano yung napili nila. Ako yung final magdidesisyon. Okay. Sila yung nag-prepare. Okay. Pero meron minsan time na gusto kong i-pair. Yung ginagawa ni boss. Kasi depende sa kursonada niya. Minsan nakita niya yung ibon, kursonada niya. Sasabihin niya sa amin, pair niyo to. Pair niya yun. Kasi kursonada niya yun eh. Ikaw, Sir Russell, sa preparation mo ng pairing, naniniwala ka ba sa eyesight? Kailangan ba iba yung mata ng breeders before pairing or magkaano? Sa eyesight eh. Magagandaan ako sa mata ng ibon. Okay. Pero hindi ako nagpe-pair ng parehas ng kulay ng mata ng ibon. Okay. Pero sa akin, hindi malaking factor yung mata eh. Para sa akin. Talagang sa akin, race result. Race result. Tapos pedigree.
Okay. Doon lang ako nakabase. Sa performance ng ibon, base doon sa family niya, kung nag-champion siya. Kasi naniniwala ako on champion birds, champion bloodline, magpo-produce din yung champion yan. Yun na lang ang pinaka-pattern. Kasi mahirapan ka pa lalo sa mga newbie. Kung susundin mo yung body conformation, muscle, wings. Ang hirap din ituro lalo kung hindi ka matagal na, hindi mo maunawaan yan. Hindi mo maintindihan yan, lalo pag nagbuka na ng pakpak, ang dami sinasabi, binubuka lang daw yung pakpak. May mga tinitignan kami dyan na hindi namin kayang ituro sa inyo dahil nakabase ito sa experience namin at base ito sa paniniwala namin. Kahit anong salita o sabihin namin na salita dyan, kung hindi mo maintindihan, base rin sa experience niya, sa haba ng experience, wala rin. Mahirap kasi minsan sasabihin niya, pakpak lang yan. Talagang pakpak lang yan, pare-parehas lang. Pero may hinahanap Yes. Yung hinahanap, yun yung mahirap ituro. Magtuturo mo lang yan sa isang fancier kung halos parehas na kayo ng tagal ng paglalaro, paghawak ng ibon, yung base na lang sa experience talaga, sa tagal na, sa dami ng ibon na nakaharap mo na. Kasi kayo magkakaintindihan. Kasi parang pamilya na kayo ng ibon Naniniwala ako na gano'n ng familiarization Naging pamilya mo na yung ibon. Ngayon, kabisado mo na yung mga pakpak na maganda, hinahanap mo na yun. Base din doon sa ibang itsura ng ibon. Pero kung nandun ka nga sa bloodline, ang pinakamadali nga, kung nandun ka sa bloodline, maglalabas sila ng ganong pakpak, ganong muscle, ganong mata. Maglalabas sila ng ganon Kasi nandun na sa kanila yun Okay. Ano yun Kumbaga, bloodline na nila family tree nila yun, na nandun talaga Kaya yun doon lang ako nagbabase. Resultas yun. Base sa laki, sa size na lang Size, hindi ko pa pares ang malaki sa malaki, malaki sa maliit, ganun lang. Pero may mga malalaking breeders kayo? Marami. Okay. Kasi normal naman sa breeder Normal naman sa breeder na lumalaki, lalo pag hindi lumilipad Lalaki talaga. Malaki talaga ibon. Lalo pag hindi na lumipad ang ibon, na-stack mo na yan sa stock bird. Nasa perch pin na lang, narawal lang. Lalaki ibon, lalo kung kumakain lang. Lalaki talaga sila. Lalo kung family talaga sila ng malalaking ibon. Pero pag nag-breed mo sila, lumalabas din yung maliit. Okay. Or medium size, gano'n, lumalabas din. So, anong preferred nyo? Medium to small or medium to large? Yung boss, ano gusto mo? For the racer, Panlaban. medium to small. Kasi ang base si boss, doon sa mga nakita niya sa result ng mga ibon na Ako inalagaan. usually kasi talaga Siyempre, konti pa lang yung news ko sa pagkalap-alam naman nila yan, di ba? So, konti pa lang din yung knowledge ko. Ay, Sir John Alegre, sa pagpili niyo po ba ng breeders po, ano po yung gusto po ninyo? Big bird, medium bird, or small bird? Medium to small. Medium to small. So, definitely pag nag-breed po kayo, sabagay may mga imported po talaga kayo na talagang malalaki yung ano. Malalaki. So, ano po yung strategy nyo? Pagpapares nyo po yung big bird to small bird, parang ganun, para ma-maintain yung size na gusto po ninyo, or ano po? Kumbaga, last option na namin yung big birds Pero kung talagang maganda yung Big birds. Tsaka lang gagamitin. Pero Hanapan ng maliit na hanapan boss. talaga ng Hanapan maliit. namin ng maliit. Oo, kung gusto ko talaga yung malaki. Kasi hirap din makahanap ng winner na malaki. Wala akong hirap makakita ng winner na malaking ibon. Mostly, north siya, no? North race. Pero mas gusto niya malaki. Hindi po. Ako, ito na malaki. Kasi may bagong strategy si boss. Lahat ng mga winner namin na naipanalo ni boss, ikinokoro sa imported. Incla-class. Ikinokoro sa imported. Okay. Binabalik namin sa imported ng mga bago. Kasi may mga bago si boss na nabili nga. Yung sa auction ng PHA, nung sa kay Sir Kirby, yung pipa yun. Sinubukan ulit Sinubukan niya yun. Lalo yung winner niya, si Wipeout. Kaso sa Pilipinas, nakikita ko, mahirap talaga maghanap ng bloodline. Totoo yan. Kasi ang totoo nangyayari dito, at sabi mo, manalo yung ibon mo ngayong taon, hindi mo masasabi na mananalo sa susunod taon. At ng mga susunod na taon. Kasi nga, yung sumisira sa pag-develop natin ng mga bloodline, weather. Weather, yes. Di ba? Weather Hindi katulad sa ibang bansa, katulad sa pipa. Consistent. Yung weather nila, iisa Iisa weather nila Mas kaya nga meron may season na panahon na may bloodline na magaling sa gantong year. Halos pare-pareha sila yung bloodline. Kasi ganun talaga tingin ko panahon Hindi katulad sa ibang bansa, katulad sa pipa. Consistent. Yung weather nila, iisa Iisa weather nila Mas kaya nga meron may season na panahon na may bloodline na magaling sa gantong year. Halos pare-pareha sila yung bloodline. Kasi ganun talaga tingin ko panahon Saka yung sa tumutugma oras sa ng light sa kanila medyo matagal. Tsaka hindi tumutugma yung tumutugma yung bloodline doon sa weather talaga. Weather dito kasi kakaiba Dito maaraw. Ilang kilometro, Biglang ulan. biglang ulan.
So, kahit anong galing ng ibon mo, kahit anong bloodline ng ibon mo, kaya ba ng ibon natin yung weather na kalabanin? Aside from weather, yung lambat pa. Lambat. Yes, totoo. Sa pataya na lang na derby. Pataya. Final lap, mag-i-speed ng 1.8. Final lap. Isipin mo gano'ng kaganda weather doon. Tsaka binubuga pa ng tailwind. Kumbaga, nakalaan talaga yung season nila for tailwind. Yung race season nila, talagang itinapat nila sa ganung season na weather. Hindi, maganda talaga weather nila. Hindi katulad dito. Katulad na, ito ay bago. Yung North nga, tinatapat sa Tag-ulan. November. Pero wala na, pabago-bago. Di ba? Sabi nga, naririnig ko nun. Sabi mo, interview na nakaraan. Dati, ang ibon ng PHA, 20. 20 lang na boss. Pero, 20. Pero, pagdating ng last lap, ang dami pa rin. Training, walang nawawala. Training wala. Oo. First Ngayon. lap, second lap, wala pa rin. Ngayon, parami na ibon. Pero pagdating ng 20 lang sinasali ko. Tapos matapos ng karera, sila 12, 14. sa weather kasi. Yung losses, napakaliit lang. Oo. Tsaka yung ibon yung magaganda na compare sa noon. Yes. Ngayon, grabe na ibon yung upgraded na. Pero, kaya upgraded ang ibon mo, Saka kalaban ang mo weather. alaga namin nun, kasi kukunti lang sumasali, wala namang ganong prices. Andiyan lang, bahala na. Pag dati na karera, lipad na lang sila. Hindi yung nakatutok gano'n, wala. Pero yung distance ng race, ganun pa rin sa ngayon. The Di ba same. po? Same distance eh. So talagang Grabe Tacloban din kami sa South, wala lang kaming MacArthur, Tacloban. Pero medyo hirap kami sa Tacloban dati. Ilan lang umuwi. It improve, nag-improve tayo. Hanggang ngayon, mahirap pa rin Tacloban. Kaya ang Kaso dati ilan lang kasi entry Kaya pag umabot ng Tacloban, ilan lang. Ngayon sa dami, mas maraming... Marami na po yung percentage na uuwi. Pero boss, yung way back yung Tacloban, yung mga ilang percentage ang umaabot ng last lap? Hindi kasi ang entry ko konti. Okay. Start of the race, konti lang. Tapos pagdating doon, konti na rin. Mahirap umuwi ng Tacloban. Ang alam ko lang magaling noon is Renato Tew. Yung pula niya. At nung namatay na yung parents, wala na. Okay. Ano yun sir, ang pinaka-maximum nyo po ba nasa 500 lang? Na ibon capacity? First lap. Tacloban? Hindi, ay Tacloban? Derby sir. Tacloban, konti lang. Ng Derby sir, ilan po yung Pag Tacloban, first lap ng Derby po first lap. natin, mga ilang ibon po? Kung halimbawa sa inyo po, 20 Less. lang. Less than 1,000. Less than 1,000. So most probably, nasa 800 plus lang o 700 plus. 600, 700. Okay, so ganun pa lang yung volume ng mga ibon way back. ngayon, libo eh. Ilan libo. Lalo pag sa South Derby, daming libo. ibon. Tsaka yung losses ng first lap, second lap, talagang ang daming nakawala. Sa PHA ngayon, you have to fly north and south na, no? Obligado na. Obligado na. Obligado. So, ayun. So, bukod pa doon sa weather natin, syempre yung terrain natin, di ba? So, kala kasi ng mga taga-ibang bansa, madali yung terrain natin dito. Hindi nila alam na mahirap din ang terrain natin dito. Iba dito laban. Kaya, Para sa akin, hindi nila kayang i-compare. Ako, hindi ko rin kayang i-compare eh. Kasi ako, kaya ko sabihin na hindi kayang i-compare dahil naglaro ko sa ibang bansa eh. Iba yung terrain doon, iba rito. Kaya ko sabihin na mas mahirap dito. Yan ang problem natin, ulan. Pag init, mainit naman, sobrang init. yes. Ang humidity, nataas din. Sa Europe, pag 30 above, hindi na nila cancel. Tayo, up to Dito, umabot 34, 36. Tuloy. Dito. Talagang matitibay ibon dito. Matitibay. Saka sila, yun, hindi required every week. Ipasok yung ibon tayo every week. Kasi Grabe mabubutas eh. Mabubutas. Sa kanila yata, pwedeng iba-ibang ibon. Iba-iba ba? Kasi Per lap. parang ano sila eh, coefficient point system. Oo. Coefficient ang Wala silang average ganun. Wala. coefficient. Parang ang tinototal nila yung whole team eh. Full team. Whole team. Points ng buong team. Talagang isang team sila, hindi individual. Kumbaga parang halimbawa kung mag-entry ako ng 10, another batch ulit ng 10 birds for the next lap. Parang, Pero magaling sila sa selection, ha? magaling. Galing. Magaling sila. Kaya nilang hanapin yung pinaka-pick nila dun sa week na yun. Saka ilalala yung line nila, pagdating doon sa kilometers na yun yung kakana. Hindi kasi mga ganun sila. nakapix kasi yung weather eh.
Dito, hindi masasabi talaga eh. Unpredictable. Oo, mahirap talaga dito. Kaya dito, medyo sweatehan din. Dito, first up, ay ibon mo, siya una. Hindi mo masasabi susunod na lap. Siya pa rin. Sila si Jaime dati. Anong lap yung nag-lap champion nyo? Oh, pag sumunod na lap, nahuli na laban. Hindi rin natin masabi. Maraming kalaban ng ibon natin dito pag lumipad na. Okay. Sir, sa pagdating naman po ng mga conditioning po ninyo, yung preparation nyo before kayo mag-bleed, ano po yung ginagawa po ninyo? Basic lang yan eh. Pinaka-basic lang din eh. Deworming. Flashing. Basic lang din. Tapos, dilausing, paligo. Ano yung may mga weeks kayo? For example, yung Yeah. first week natin is splashing, first week deworming. 1 month bago magsalang, 1 month, so kailangan matapos na lahat. nakaayos na yung ibon. Nakaayos. Kasi doon pa lang magseselect eh. Ay, yung breeder nyo, do you vaccinate? Hindi po. Wala na. Ano lang, young bird lang. Kasi yung mga breeder namin, may vaccine na po sila ng mga bata sila eh. Okay, so hindi na kayo na umuulit ng vaccine. Hindi. Para sa akin, hindi naman Sa ako old bird din eh. Kasi ang old malalakas bird, na sila eh. hindi naman tatamaan lang ng paramix yan. Yes. Para sa akin, ang healthy na old bird, mahirap na tamaan ng sakit yan eh. Mahirap na tamaan yan, lalo kung malakas. Nandun na siya sa stock mo, tapos na-molting mo siya ng maganda. Kaya nga magandang isalang yung ibon na pag-molt ng maganda, yun yung pinaka-the best na isalang mo. Kaya dapat maganda yung ano, Yung pinaka-molting na maganda. yung tubungan nila, lalo na araw, nakakapag ano pa rin sila. Lalo yung stock mo, naarawan, maulanan. Kasi doon mo makikita yung malalakas. Yes, yes. Kasi huwag mo na isasalang yung mahina, kasi talagang maglalabas din ng mahina, sakitin. Yes, Kaya mamimili ka ng malakas doon sa stock. Ngayon, pag nandun sila sa stock, kailangan naarawan, naulanan sila. Para kung mahina sila, madali mo mahanap kung sino yung mahina kasi magkakasakit eh. Pag nag-bleed po ba kayo, sir, ilan yung maximum clutches per breeder ang ginagawa? Sa amin kasi, siyempre marami akong nilalaban. Mga tayo tatlo yata, boss. Tatlo clutch. 3 to 4 clutches. Lalo na yung mga North and South na yon. North and South. North and South na. Kasi Ang kami dami ng breeder breeder, namin ng... Nang pang North, doon na rin yung Ganun panso. din eh, dire-diretso. Diretso lang yun. Kung ano po yung breeders nyo for North, yun din ang breeders nyo for South. Kasi depende rin, depende sa ano yan, sa pansin eh. May pansin na konti yung pinuproduce. So pwede silang magpalit. Ito yung pang north namin, ito yung pang south namin. Kasi kami, pag tumigil pa, magpapalit ulit. Madidelay kami. Okay. Tsaka mag-spend pa tayo ng time para ipakita yung ibon, para Sa dami ng i-condition hybrid ulit. na, sa dami ng sinisingsingan namin. Kanya-kanyang ano eh, depende sa pansin. Kung So, sir, gaano karami. ano yung mga senyales ng breeders nyo na kailangan nyo na siyang i-stop? Hindi, yung mga For basa na breeding. ilong. Basa ilong. Basa na Umiipot na ng tubig, basa na. Wala Okay. na yun. Off na yun. Off na. Nagsusubo, hindi mo nakakursunada yung inakay. Kasi sa inakay pa lang, makikita mo na eh. Kung Pangit, pa-off na eh. pangit na. Malagkit. Okay. Ayoko na malagkit na inakay, lalo pag nasa pugad. Okay. Ayoko rin nung hindi buwang ipot na nakapaligid sa pugad. Gusto ko pagka ang inakay, umiipot, gusto ko nasa labas ng pugad, nakaikot. Bago sa umaga, pag lilinisin mo, nakaikot na gano'n. Yun yung mga sign ng healthy talaga yung young bird, tsaka yung breeder. Kasi may hirap, ang nakakapag-maintain ng gano'n na kondisyon, healthy lang. Oo. Pag nag-iipot na ng tubig yan, pa-off na yan. Sa with regards sa egg, 'di ba, makikita mo yung pag yung papisa pa lang yung maganda yung pagka Oo, tsaka ano, yun, isang sa mga tip din, ito para sa mga newbie. Huwag niyo tutulungan yung inakay na lumabas sa lumabas sa itlog. itlog. Kasi ang malakas na inakay, dapat lumabas siya doon sa itlog. Oo. Yun yung mga sign ko eh. Pag lumalabas ka doon sa itlog na hindi ka dapat tulungan o hindi ka nakalabas, may hinakay. Okay. Mahinang ibon ka talaga, mahinang inakay ka. Huwag niyo tutulungan yung inakay na lumabas sa itlog. Kasi ang malakas na inakay, dapat lumabas siya doon sa itlog. Oo. Yun yung mga sign ko eh. Pag lumalabas ka doon sa itlog na hindi ka dapat tulungan o hindi ka nakalabas, may hinakay. Okay. Mahinang ibon ka talaga, mahinang inakay ka. So based sa observation mo, walang nananalo doon sa mga ganun na Mas napansin ko, mas nananalo yung hindi buo tinutulungan, talaga, pabayaan mo lang. Mas tingin ko, mas malalakas yung mga ganun. So, paano kayo nalalaman yung mga ganong perspective natin pagkadating sa mga breeders natin na sa tingin nyo na mali pala, I'm sorry. Kung doon sa mga breeders po ba natin, nagbibigay po ba tayo ng pellet? Wala, hindi ko nalagay yung pellet. Hindi yung lang parang ako lagay boss eh. pangtulong or ano? Ayoko talagang gumamit ng pellet, sabi ko rin sa kanya. Kasi So from the start, full Kasi na-experience ko, 2002, 2003, na-try ko na rin gumamit ng pinakamagagandang pellet. Lahat, pati imported, nagamit ko na. Tapos, pupunta rin ako ng Dubai, ganun din, nagamit ko rin yung magagandang pellet. Ang ibon lumalaki.
Okay. Para sa akin, mahaba leg, mahaba buntot, haba ng paa. Masyado silang nagiging siguro dahil doon sa moisture ng pellet, tsaka doon sa high protein na masyado, hindi na nagiging compact yung inakay. Kasi mapansin mo ang ibon na lumaki sa whole grain, ang tigas ng katawan, yung ang ganda ng katawan ng pagkainakay niya, sobrang kinis, tas buo. Hindi kagaya na pag gumamit ka ng pellet, ang haba. Parang ampaw. Ampaw eh. Parang ampaw talaga siya, ampaw na ampaw. Napansin ko talaga, na-observe ko na sa pellet yun. Pero hindi ko inaano yung gumagamit na ibang pellet. Ito, nakabase lang din ko sa experience. Yes, okay. Kung mas maganda yung nagiging result nila sa paggamit ng pellet, tuloy nyo lang. Kasi yun yung yun yung na-experience nyo. Pero base na sa experience ko, hindi naging maganda eh. Okay. Kaya mas nag-focus ako dun sa whole grain. Okay. Tsaka yun pa, yung whole grain, mas magagamit mo pa yan. Isa sa mga gandang tip din yan. Kasi bakit ka mo? Pagdating ng karera, yung ibon mo yung ginaga-adjust eh. Lalo pagka whole grain ang ginagamit mo, dagdating ng karera mas maganda gamitin ang whole grain pag derby. Ano po yung ginagamit nyo? Flyer or breeder? Or for the whole breeder mix na? Parang gano'n. Ang gamit namin talaga ni boss, Flyer, tsaka breeder. Flyer breeder. For breeder mix talaga. And then for flyer mix. Okay, so mostly naman pag nag-change naman kayo, hindi naman kagad naglulugon, no? Or ayun yung pang force. Hindi naman kami nag-change eh. Hindi na kami nag-change. Nag-adjust lang kami, may mga dinadagdag. Nag-adjust lang, okay. Pero hindi kami nag-change ng batawa. Kasi once na nag-change ka, kasi naniniwala rin ako dun sa... Mag-iiba yung ng ibon. Nag-iiba eh. Tsaka pag... Parang tao rin eh. Kino-compare ko siya sa tao eh. Na pagka kung ano yung paborito mong kinain, parang ang lakas mo. Kunyari, paborito mo yung sinigang. Tapos, kinakakain mo rin sa ibon mo na parang yun yung paborito niya. Tapos pagod na pagod siya, tapos kinain niya yun. Di ba parang pag tao, bilis lumakas pag paborito mo yung nakain mo. Parang naniniwala. Ngayon pag binago mo yun, parang hindi na siya kumain. Yes. Kasi maninibago siya eh. Parang hindi ito yung gusto ko Kasi nakapansin ko rin yun eh. Dati pag nagpakain ka ng hindi nila nakasanayan, parang hindi sila komportable kainin. Kinain nila, magbabago talaga. Naninibago eh. Digestive nila. Yun pa, sa digestion pa. Adjustment pa yun. Yes, oo. Pagdating naman sir sa mga young birds natin, nagpe-feathering po ba kayo? Ilang flights ang kinakat ninyo? Isa lang. Isa lang, yung dulo lang. Pero depende sa ano yun. Okay. Sa edad. Sa edad. Okay. Pag north, mostly north and south yan, nagkakat kayo. North and south. North and south. Okay. Kasi binibilang din namin yung month. Ngayon, Yung man. bigyan na rin natin yung tip. Kaya ganun ang ginagawa. Tip talaga yan. No? Kasi ba't ganyan ang ginagawa namin? Bakit isa lang? Kasi ang ibon namin, kaya isa lang ang pinagupit namin. Dahil pag pinalipad mo yan, tinanggalan mo ng tatlo, hindi ronda yan. O di may stuck yung ibon mo sa loob. Pag isa lang, ang ginupit mo, yung pansampu lang, kalatiin mo siya, paliparin mo yan, lilipad pa yan eh. Yes. Continuous yung development. Anong ibon, lumilipad eh. Mapansin mo bakit isa lang. Kasi pagdating ng derby, pag nawala yung pang-10 ng ibon, Yung masakit eh. pinakamahina yan, walang parang pakpak. Pero mawala ang pang-9, mawala ang pang-8, okay lang yan. Basta tagdun yung pang-10. May singaw lang, pero nandun pa rin yung pang-10, may power pa rin yung pakpak ng ibon. Bali, wala. Pero yun nga, pag napansin mo, pag nawala ang pang-10, wala na. Hirap na. Dapat ita-timing nila. Ita-timing nyo. Kailangan lang timing yung talaga. ano nila. Yung pag-aralan nyo, pag-aralan. paano bilangin. Bilangin. Paano bilangin, kung saan tatama yun. Pang-10. Okay. Yung mga sign, ng mga senyales po ninyo na kaya na-prepared na po sila for road training. Siyempre, kukunin mo rin yung schedule ng derby, number 1. Yun ang number 1 ko eh. Kasi pag ako gumagawa na, si Russell, binabato ko sa akin, ito yung schedule natin. Nagbabase ako dun sa Schedule ng page eh. Okay. 1 month before ng siyempre, normal yung palakas. Dapat bago ka mag-road training, palakasin mo na ibon. Okay. Di pwede yung sasama ka ng training. Ang ibon mo, nilipad 15 minutes lang. Malakas ang katawan mo. Kasi Kailangan mga at least 1 hour na nag-raging na yung ibon. tsaka lagi natin itatatak sa utak natin, nagbibuild tayo ng athlete. O may atleta ba na mayroon, for example, marathon, meron ba naman, kaya ba naman tumakbo ng 1 oras niya ng straight? Pag hindi mo kaya tumakbo ng 1 oras na straight, hindi ka pwedeng ubra sa marathon, di ba? Kaya kailangan ganun din. Kailangan bago mo isabak sa training yung kalapati mo, yung ibon mo, yung atleta mo, kailangan lumilipad na 1 oras. Yes. Kasi mahirap pag nag-start ka ng toss, may naibong mo, kasi pag nag-toss ka, kahit malakas ang ibong mo sa lipad, at saka lilipad ibong mo ng 2 oras, 3 oras sa luplay. Hindi mo naman tinutos. Kasi meron iba, kasi ang importance ng toss,
Markings. Oo. Hindi, tsaka utak. Inaano mo siya. Dinidevelop mo yung utak nila eh. Yung familiarization ng Oo. ng lugar, utak talaga. Tsaka mas doble pagod nila kumpara sa lupay. Kasi lupay, ikaw, ikot ka lang na ikot, hindi ka nag-iisip. Sumasabay lang eh. Sumasabay ka lang. Pero pag pinus mo na yan, gagamit na ng utak. Mas pagod. Ganun din ang tao, di ba? Pag isip ka ng isip, Kasi sa ano mas talaga. mapapagod ka. Yes, stress. Ang normally, di ba? Ang normal na ginagawa natin is pinapalakas natin ng ibon. Di ba? Nag-luply, lumalakas. Ngayon, pag nag-start ka ng road training, ano na itinuturo mo sa ibon? Yung marking na. Marking. Utak na. Kasi may ibon na sumasabay lang eh. Ngayon, kailangan turuan mo yung ibon na mag-isip. Paano yung way pa uwi? Yun yung tinuturo mo na sa road training. Sir, gaano kadalas mag-road training si Sir John Alegre and Sir Russell? Depende, Sa isang linggo. depende kung wala pang derby, magkaiba yan namin yung ginagawa namin. Training sa derby. Training bago mag-derby tsaka ongoing yung derby. Okay. Pag before, ano? Kailan kayo nag-umpisa mag-road training? Bago mag-club training, definitely. Opo. Hindi. Hindi. Nauna lang ka. Nagsasabay lang po sa'yo, no? Sabay lang po kami. Sabay lang. Sabay lang kami. Nakita na Sabay namin lang yung tayo schedule na, ng ano, PHA. Halos sabay na lang po kami. Hindi na namin inagaan kasi naniniwala rin kami ni Boss Dong Op eh. Tsaka Pag nauna ka na, pang ibon eh. Hindi, tsaka importante rin sa pigeon racing. Yung timing. Timing. Ng, ano, ng Timing. peak ng ibon. Yung peak ng ibon. Kasi pag nauna ka mag-pick. Oo. Ay kaso sila pa simula pa lang. O, edi pick ka na eh. Ano susunod sa Baka pick? mamaya, yung iba kasi, lakas ang ibon ko sa lupay. Hindi, boss. Tsaka ano susunod sa pick? Pagka nag-pick ka na, ano susunod sa pick? Siyempre, baba na. Dapat itatiming mo yung lakas ng ibon mo sa derby. Yes. Kasi mamaya, merong mga lakas ng ibon ko sa lupay. Tapos, hindi naman nagtutos. Ay, sir, sa experience nyo, ano yung mga senyalis na ang ibon natin nasa peak na natin? Pick time. Yun, yung malakas lumipad. Tapos, puti-puti na ilong. Yung ilong, tsaka yung paa niya, nagpupulbos. Yung powder, yung powder yung pakpak niya. Yung Tayo yung leg niya. sobrang kintab yung leg niya. Kitab na. Tapos buo-buo na yung mga ipot. Talagang solid na. Pero kahit ganun ibon, kasi sabi yung pick na pick, yun nga, pag inaabot talaga ng pangit na weather. Yun nga yung boss eh. Kulang. Yun yung mystery ng pigeon racing. Masisira talaga ulo mo. Kasi nakita mo, di ba, nag-observe ka sa loop mo, sobrang parang tingin mo sa ibon, ang lakas-lakas na nito. Oo. Mananalo to. Di ba, parang gano'n eh. Yes, Tapos, nag-training ka or nag-derby tapos hindi umuwi. Ngayon, nagtataka ka, ano nangyari? Kasi hindi nga natin hawak, saan ba dadaan? Yes, Yung dadaanan niya, ano ba yung lugar na dadaanan niya, kung ano ba yung mararanasan niya ro sa daan yun, o di ba, pwedeng aksidente. Mahirap din, mahirap talaga. Pero marami nagsasabi, di ba? Wrong pick. Wrong peak na. Yan lagi mo narinig. Yes, Lagi natin narinig pag karera, sa pooling. Pero sir, naniniwala ba kayo may mga line na magaling sa smash, may mga line na magaling sa good weather? Ako hindi. Ako hindi. I think Hindi ako naniniwala. swertehan na eh. Swerte yan. Pag nakalusot sa'yo yung sa ano, no? Hindi, ito kahit ilang taon lang ako sa based on experience. Kasi ako talagang wala akong ginawa isip ako. Minsan magigising ako magigising ako madaling araw. Ano nangyari kaya? Ano nangyari sa lipad namin nakaraan? So isip padali. Gigising ako, isip ako. Ito kahit ilang taon lang ako sa based on experience. Kasi ako talagang wala akong ginawa isip ako. Minsan magigising ako gigising ako madaling araw. Ano nangyari kaya? Ano nangyari sa lipad namin nakaraan? So isip padali. Gigising ako, isip ako na isip. Eto kaya hindi ako naniniwala na yun. Magaling sa smash, magaling sa ganito. Hindi, smash. Ang ibong pinakawalan. Eto, isang direksyon sila. Nagkaulan. So magwawatak-watak na yan. Yes, oo. So si ibon, gagawin niya, maghahanap niya. Siyempre, tuliro na siya eh. Maghahanap, magkakalat-kalat yan, maghahanap ng liliparan kung Yes. saan pupunta. Siyempre, may ibang ibon pag grouping sila, may magagaling na nauna, sila yung Kasi diba? parang nagkakaroon ng zero visibility din sila dahil hindi nila makikita yung harapan nila, puro ulan. Ito may nag-guide pag maganda weather. Pag pangit na weather, magkawatak-watak na yan. Isip Hindi nila, na tuloy makikita. na. Itong si ibon na to, itong isa, lipad ng lipad, mamaya, kung saan napupunta, teka, alam ko na to Parang, kabisado ko na to. Alam nila, uwian niya. Yung ibang magagaling, siyempre, watak-watak. Mali na araw, uwi na. Wala na. Kaya mas tingin ko, boss, nagiging mas maraming follower eh.
Compared marami sa nagiging East follower, Bird, para no? sa naglilid eh. Oo. Kasi yung naglilid, mapansin mo yan, sa plaque, di ba may naglilid sa gitna, nakaganon sila. Yes, pa-triangle. Yes. Siyempre, yung mga follower ngayon, pagka nasira yung weather or inabot ng ulan, Kanya-kanya na. Kanya-kanya rin eh. Yes, Oo. Eh, siyempre, wala nga silang leadership eh. Oo. Lalo pag nakita nila, uy, malabo na doon. Mahihirapan. Kaya swertihan Hindi na. nakita yung ano. Mahihirapan. Ganun nangyayari sa ibon. Ganun talaga. Pero naniniwala ba kayo, sir, na may mga line talaga na kahit ulan talagang dinadaretso nila? Hindi nila masasabi. Ba't nakikita ba nila lumilipad yung ibon sa taas? Sa Nakikita ba natin? Hindi. Hindi natin nakikita. Yung ulan na yan, No nabasa choice lang sila, tingin ko eh. Pag malapit na sila, doon sa Pipilitin nila, nila eh. siyempre alam nila, malapit eh. Susukaan na nila yun. Kumbaga pagka nakita nila yung markings nila, alam ko na to, dara-diretso. Yung ulan na yun, malapit na yun. Yung Lalo pag isang team sila, kunyari isang loop lang uwian nila, tapos malapit na rin sila doon sa uwian nila, inabot Di ng diretso ulan. na yun. Kala nila, gagaling ito, nila ka sumusugod sa ulan. Hindi nila alam no choice na yun eh. Talagang gusto nyo na sumugod. Dala yun yung bahay niya eh. Yes, malapit. Kasi isang team Alam ka sila. naman, oh. tumigil No pa sila. choice na sila. Oo. Kaya nung umuwi ng mga basa-basa, Lalo ngayon, malapit lang. may experience nga, no, umuwi na talagang isang grupo, basa lahat, di ba, malapit. Malapit na yun. Ikaw ba naman, siyempre, pag malayo, may hirapan sila. Mahirapan, kasi mabigat eh. Di ba pag nauna na mabigat yun eh. Yes, mabigat. Kaya kung malayo pa, kaya nga mapansin mo sa ibon, natatagalan. Ang ano ko dyan, ang tingin ko dyan, kaya natatagalan, umiiwas eh. Kaiiwas, napapalayo. Napapalayo. Oo, kaya natatagalan sila umuwi. Kasi nawawaran sila sa line of way nila. Okay. Sir, paano kayo mag-condition ng mga, halimbawa, start na tayo ng training. So, paano na yung conditioning method nyo na po dyan? Yung preparation nyo pagdating ng derby race na? Ang conditioning naman talaga namin, weekly lang eh. Weekly. Hindi rin ako naniniwala doon sa pag may binigay kang gamot. Parang super power, walang ganun. Walang ganun. Talagang ang conditioning is preparation mula pagkabata pa lang nila. Nag-a-add po ba kayo ng seeds sa patoka? Pag malayo. Pag malayo. So, ano yung ilang percentage ng mga seeds like sa flour or what? Ano po yung ginagamit po? Mga ganun lang. Mga ilang percent? 30. 30%. Sunflower. Sap. How about Kasi corn? hirap maglikot eh. And peanut? Hindi, sinasanay na lang namin sila doon sa patoka namin na ganun eh. So, Alam kasi sa PHA kasi talaga maraming ano dyan, mag-adjust, lalo pag galing ka sa small club na naglalaro ka sa small club. Pag dumasok ka ng PHA, nagdami Iba na. nasisira ang ulo. Yes. Sasabihin nila, bakit ang hirap? Bakit? Kasi hindi nila naisip, lalo yung mga baguhan. Sumali ka ng PHA, ang pinakakain lang sa PHA is whole corn. Yes. Sa derby. Derby, whole corn lang yan. Sa truck. O, hindi sana yung kumain ng ibon mo sa truck ng whole corn. Pag nilagyan, hindi Hindi kakain. Hindi, lugi ka na sa lakas. Oo. Di ba? Lugi ka na sa lakas kasi Lilipat ka, wala naman tiyan mo. hindi ka makakapag walang gasolina eh. Yung mga kailangan kalaban mo, mga sanay yun, nagkagasolina sila, ikaw wala. So, kailangan sanayin din ng No, ibon. kung sasali kayo sa PHA, dapat ganun. Tignan mo, compare sa pag derby, truck ng PHA, ano pinapakain? Whole corn. Whole corn. Pinapakain sa ibang club. No, player mix. Kung ano yung kinakain nila mula bata yun. Player mix sila. Kumbaga, okay lang yun, ano nila. So, Pero kasi kanya-kanyang timpla. Timpla po. So to be fair, isa na lang. Mais na lang po. Para walang Walang sinasabi na kaya talagang malakas pinapaboran ba. Oo. Walang, sa PHA, kaya ganyan tingin ko kasi tinanong ko na rin niya kung bakit mais lang. Ang tingin ko kasi may kanya-kanyang mix bawat patuka eh. Eh baka mamaya ipakain, Mix mo makakapabor doon sa puncher na yun eh. Kasi siya yung magdi-decide kung ano ipapakain eh. O para walang napapaboran, mais lang tayo lahat. O di mais. siyempre, pag kung ano yung pinapakain sa derby, yun na yung kunin natin para sa niniibon natin. Oo. Siyempre, para wala nga papaboran, Yeah, yung mais mais. na lang. Para pera sa lahat, pera sa lahat. Carbo loading. Oo, pero sa lahat. Hindi, tsaka sabi nga sa akin ni Sir Nelson, natatandaan ko, yun din daw ang ginagamit sa Belgium. Yes, nakikita nga. Whole corn, hindi nang pinakakain. Saka lalaki ng seeds. Yun din Sa PHA. Belgium, Sa nakita PHA din eh. Lalaki ng seeds. Malalaking buto. Ng buto ng corn. So, PHA, ganun din malalaki. What we're trying to do at PHA is palaging sumunod what the European are doing. Pati yung sunrise, sunset, European din yan. Yung top 25, European din yan. Sa prices, percentage, 25%. so ang basis talaga natin European. Kasi ang tawag nila dun sa top 25 prices na yan. Prices na po. prices. Nakadepende yun sa base nung, kung ilan yung bilang ng ibon na nirelease.
Ay sir, for the updates naman sir, kamusta ang Alegre All-R sir? Yes, pag-usapan naman natin. Ayun, so Okay para lang. sa Alegre All, nakamonitor naman si boss. Kahit di na pupunta yun doon, may mga CCTV ron, nakamonitor Yes, si boss. Ngayon, so far talaga, nagpapalakas kami ng ibon. Tapos yun lang, sa nag-aantay ng update, hindi kami makapag-update ng mga update. Talaga sobrang busy sa pagpapalakas ng ibon. Halos lahat, marunong na lumipad, nagpapalakas kami. So sobrang hirap magpalakas ng ibon. Then ang dami nila. Totoo. Ilan sila? Sa ano po 8,000 almost 7,000 plus. 7,000 plus. Ang dami po. Kaya kasi ang hirap doon, sinasabi ko rin kasi sabi na, boss, ay mahirap. Alam ko na yan. Alam ko Kasi na sa yan. age. Sabi ko. Kasi sa akin lang, nakikita ko dito sa akin, doon sa page ko na Yes, ibon. Nahirapan din kami, ilan lang yun. Wala pang libo yun. Kasi number one dyan, edad. Yes. Kinexplain ko sa kanya eh. Kasi yung iba malalakas, lipad. Yung iba mahina. So, gagawin ng iba, Bababa agad. bababa. Yung mga malalakas na, uy, teka, bumababa sila, gagayahin ko. Kaya hindi ako na eh. Kaya dapat ang target namin talaga mag-road training is September. Pero base sa observation ko, hindi ubra. Maraming mawawala. Dahil hindi pa sila ganun kalalakas. Hindi kagaya last year, Konti lang. almost 3,000 birds. Ang bilis ko na palakas eh. Halos buong team lumilipad eh. Ngayon talagang may gusto bumaba. May gusto... Kailan ang start Iba-iba ng kasi race? iba-iba January? kasi ng lakas nila eh. January po, ang napag-usapan namin ni boss, baka maging January na po ang final race. Ang final race na po. Sa final race January. So you start December? Mga ganun po. Mga ganun. Kasi hirap talaga. Gusto yun man namin na, siyempre, alam niyo naman, na pag na-extend yung month ng pag-aalaga namin, Laking gastos. extend din yung expenses namin, di ba? Yes. Hindi naman namin pwedeng isugal yung mga ibon na para lang matapos, para lang magkaroon ng premyo, ayaw mo naman, wala. Hindi naman gano'n. Yes. Siyempre, may malasakit din kami ni boss dun sa mga may-ari, sa ibon na alaga namin na kailangan nating palakasin. How about the North? Pantay-pantay. Pagkawa ng North. North. Yung North OLR yun, tinlano pala namin ni boss, talagang pinag-iisipan mabuti. Hindi pa na-umpisa. Sabi ko, Hindi mo kasi ang hirap eh. Lansay muna natin to ano. Ang dami. Okay. Kasi Ito lang, mahirap kung magkamali. Alam pikit din, muna boss. natin. Kasi I think challenging ang South eh. Kasi yung North, pag one lap race, ang dali. Up to the last lap, ang dami din. Lalo kung maganda po yung weather. Ang challenging lang din sa atin dito sa South. Sobrang dami din ng lambat din. Ayun yung hamon eh. Kaya hindi pa rin namin makapag-design doon sa North OLR dahil si boss sabi sa akin na ayusin muna natin yung South kasi sobrang hirap. Ang lamang nila, ibang schedule nila sa mga club. Opo. So, at that time, wala pang lambat siguro eh. Pag Hopefully, wala pang... Nakailagay na po Ay, nila ngayon. meron na. Kasi makapanood na eh. nandyan lang yan eh. Oo, most probably Tatayo kasi. na Oo, most probably Tatayo kasi. na yan. Kung mag-start sila ng December ng training, start South na na ng rin. December ng South. Hindi, pero yung sa amin kasi derby na yun. Derby na. Derby na yung December kasi ang final lang naman namin yung mababago. Yung final race dapat is December pero mababago nga na mapupunta na siya ng January. Okay. Final race is January, yun nga. yun lang sa daming ibon eh. Baka magtayo rin, yan ang problem. Pero in the future, sir, are you planning pa po ba ng international OLR na tayo? Mahirap. Mahirap eh. Ang problem lang natin pag-import ng ibon, no? Hindi, tsaka yung ano. Transmittal lang pera. No, tsaka yun. okay. Tsaka yung ano, yung Import. Tsaka yung ano, boss, yung... Tsaka ibon pala. Wala sila kasi ano eh. Hindi sila pwede mag-replacement, boss eh. Oo. Kung pasasaliin natin ng international, gusto nila sumali. Kaso wala silang replacement. Replacement, oo. Siyempre, mag-ship pa sila ulit ng ibon, di ba? Mahirap Paggabihan masyado. sila. Tsaka ano, yung capacity ng loob. Pilipinas. Sa Pilipinas pa lang, Kulang puno pa. na tayo. Oo. Hindi na Hindi na talaga natin natin kaya kailangan. accommodate. Hindi natin. Tsaka ano eh, hindi sila ma-attract sa price. Mas Dahil kasi yung Peso. yung peso. Yung peso. Mababa. Oo. Kumbaga parang yung palitan. Kasi kung magtataas tayo naman, para ma-attract sila, Hindi tayo hindi naman tayo maano mababa. kasi maraming mahirapan. Hindi magiging pambasa Hindi yung... pa pabor to sa mga Pilipino. Oo. Hindi pa pabor. Okay lang, dito na tayo. Oo, okay na natin. Masaya naman po eh, kasi ang dami na nila. Tsaka parami ng parami. Kaya mas maraming gustong sumali. No, next year, kung sakali, kung dumami pa, kasya in love, Or mag-extend pa kayo. Mag-extend na kami, boss. extend na. Mag-extend na. So, ilang planning niyo, sir, na ilang division pa yung i-add po niyo? 2,000? 2,000 plus 2,000 birds. So, magiging capacity is 10,000 birds na so far. For next year, yun yung pinaplano namin, boss. For next year. For next year is 10,000 birds. Hopefully, maging maganda, maging successful yung result. Ngayong season 2, para yung season 3, mas ganado silang sumali. Kasi yun talaga yung pinaghandaan namin. Kasi ayaw namin mangyari yung basta kumita lang,
na tapusin natin agad yung race. Mananalo naman eh. Sa totoo lang, di ba? Magkano guaranteed namin? 6,000. Hindi, 6 million. 6 million. 6 million. Nung dumami, sumali. Imbis na yung 2 million nilagdag ko, para sa bulsa ko na yun. Dinagdag ko. Pinagdag para namin. Good. Hindi, kasi Kaya dami sumasali. Hindi, ang boss kasi talaga yung boss is pasiyahin yung mga sumasali. Pasiyahin talaga. Baga, nag-response kayo ng maganda sa amin, sumali kayo. Sabi ni boss, sige, Russell. Saka sa inyo, bilis ng cut-off na, puno na. Opo, tsaka pinag-aandaan talaga. Yung nakagandaan na pinag-aandaan nila kasi nakakatuwa na talagang galingan din namin. Sa part namin, challenge din po yun eh. Na kailangan galingan yung pag-aandaan ng ibon namin. Mayroon pagkamali, ilang libo yung member. Saka sa dami niyan, ang chances na umuwi sa last lap mas marami. Mas marami no? Mas marami. Pero hindi rin natin ma-sure kasi mag-inter-island po tayo eh. Katulad Ano ng yung Opo, kasi bibitaw tayo ng Burias, Masbate, tsaka tayo magsasama. Okay. Umiwas na po Iwas kami tayo sa sa Bicol. Lambat. Opo, umiwas na kami sa Bicol. Same with PHA. Opo, ayun nga rin po yung nakita ko sa PHA na doon na rin sila. Ang ganda. So may iwasan na yung bandang mga ragay. Kasi, sabi ko rin kay boss eh, hindi naman, kasi yan, nakasanayan na po nila yung lambat eh. Kahit anong gawin natin dyan, hulihin natin, makakasakit lang tayo ng tao, Wala, hindi naman susugpo. magkakaroon lang tayo ng kagalit. So, umiwas na lang. Pero so far ngayon may nakikita ko na ongoing na yung batas para pa sa Sana, may Kasi parang nare-reading na eh. Hindi ko, parang napanood ko somewhere Norte in yata. Bicol yata. Or, Sana, may ano. tama, North pala, sorry. Yung North numpisan namin nung Nampisa. kay Congressman Atienza. Opo, pero ngayon bagong ano na yata eh. Pero Ano po meron yung yung reading Baka first reading kami. Tapos pandemic. Nawala. Wala naman. Meron na yata. may nagtuloy, napanood ko rin yun sa Norte. Yeah, siguro matagal pa rin yun. Eh, di tayo na lang ang umiwas. Paano natin iniwasan? Baguhin natin yung bitaw. Sana matapos yung hearing na yan at magkaroon talaga ng may pangil na batas para Pero sa tingin ko ano rin yan, sila rin mismo mananawa rin yan. Dahil apektado rin naman sila yan. Dapat talaga Siyempre, wag talaga mga tayo kalapati bumili rin ng yung mga mga yun. galing sa lambat. Yun talaga Oo, dapat. mga huwag yung tangkiligin yung mga lambat. Kasi ano yun yan, habang tinatangkilik nyo ng tinatangkilik ang pagbili dyan, yung anak niyan, nabili nyo yung magulang, lalaban nyo, tingin ba hindi dadaan sa lambat yan? Dadaan din yun dun, wala nang ibang dadaan Kapag yun. naglaro sila, pwede rin malambot yung ibon nila eh. Hindi yan. Tsaka mayroon bumili ng ibon na ano. Unknown. Hindi mo kilala eh. Hindi mo kilala. Wala lang. Yung mga Hindi sumusuporta dyan. mo rin may bebenta ng maganda. Yung Yes. sumusuporta dyan, ano yan, nasa maling landas kayo, maling landas yung tinatahak nyo. Kung gusto nyo maging successful at maging magaling na fancier, magsimula kayo sa tama. Ano yung tama? Bumili kayo ng tamang ibon, yung makikilala nyo, may history ng pagkapanalo. Mas ang sarap pati ipagmalaki. Ang sarap maging proud na nag-champion ako, ito yung ginamit kong bloodline. Kaysa naman, proud ka, nako ko yung ibon ko sa lambat. Diba? Anong magiging tingin sa'yo ng mga kalaro mo? Diba? Wala rin. Hindi ka rin magiging happy. May karma rin. May karma din po. Hindi ka rin magiging happy. Wala rin. Ang hirap din ipagmalaki sa puso mo, sa sarili mo, nasasabihin mo, champion ako. Saan galing mo rin, di ba? Sa lambat? Hindi rin. Hindi mo kaya ipagmalaki yan. Kaya kailangan gawin niyo yung tama. Lalo sa mga nagsisimula. Simulan nyo ng tama. Saka ngayon, hindi katulad dati na sobrang hirap maghanap ng ibon. Ngayon, Napakadali. napakadali. Kahit sa- Pwede na kayong dumarekta Kahit sa mismo abroad. sa ano. Facebook. Sila kumuha. Oo. Ito, kwento ko lang din yung nagsisimula kami. Dati, nagsisimula kami, ang hirap pumunta sa mga kagaya ni Sir Jaime. Siyempre, hindi naman kami kilala ni Sir Jaime. O siyempre, hindi naman namin alam paano tatawag. Pero, yun nga, ang hirap bumili ng ibon ng mga panahon ng 2000, 2001, 2002. Ang hirap. Ang hirap. Ngayon, ang dali, oh. Sir Jaime, may FB, message mo lang, oh. Tapos minsan si Sir Jaime, nagpo-post pa yung page nila ng for sale, na nandiyan yung mga ibon. Meron silang mga promo, di ba? Ang dali bumili ng ibon. Huwag niyong, yung ibon na Yung sa abroad makukuha niyo nga. sa lambat-lambat. May mga agent na rin sa abroad. Yes, oo, marami na agent. Saan mo gusto pumunta pansin, pupunta namin, bibili ka. Para sa iyo. Ang dami. Mas magandang bibili rin kayo, gagastos din kayo, gastosin nyo na sa tama. Kaya huwag nilang tangkilikin lambat. Kasi maapektuhan din kayo niyan. Darating din yung panahon na kayo rin na may inis. Oo. Dahil pag nag-aantay ka, di dumating yung ibon mo, anong isipin mo Isipin mo dahilan? Yes. Di ba? Huwag niyong tangkiligin. Oo, para at least kahit paano, kung di natin masugpo 100%, mabawasan. Mabawasan. Kasi 100% di naman natin kayang gawin yun eh. Pero yung mabawasan naman lang sila, mas maganda na yun. Kasi kung mapapansin mo,
talagang desidito yung anti-lambat group campaign natin. Kumbaga every derby pagdating ng South, talagang naglalaan talaga tayo ng oras sa dami ng naman pondo para doon. Halos lahat naman ng mga fansir, lalo ang PG, sumusuporta sa mga anti-lambat. Kumbaga parang makikita naman din nila improvement. Ayun nga lang, pagka na natin, nagiba na natin yun. Next week, may bago na naman na ibang ano. Kaya, di ba, kumbaga parang let's support na lang yung Support ano. natin. Kasi Kumbaga, sports natin to eh. Yes. Nandito tayo sa industry na to. Once na nag-alaga ka, naging hobbies ka, nag-alaga ka ng kalapate. Dapat maging sa puso at sa kaisipan mo na kailangan manalo ko, di ba? Kakaso nga lang ko bibang alam, paano ka mananalo, di ba? Kaya nga. Tandalin natin, kasi lahat tayo apektado dyan. Walang magaling dyan, walang magaling. Lahat ng ibon natin may posibilidad na dumaan dyan. Yes, okay. Pero ito, sigurado naman, kami na iiwas sa inyo eh. Sa mga naglalambat sa Bicol, kami na iiwas. Kami na nag-adjust para sa inyo. Pumunta na lang kami ng Inter Island para makaiwas kami sa inyo at hindi pa kami magkakaroon ng kagalit. Yes, okay. So before tayo answer, meron po ba kayong gustong pasalamatan or i-shout out? Ayun, sa mga lahat ng sumusuporta sa Alegre OLR, maraming salamat. Umasa kayo na lalo pa namin pagagandahin yung palaro natin. Salamat. Basta nandiyan kayo na sumusuporta. Lahat ng sumusuporta sa Alegre One Loop Race, maraming salamat po sa inyo. Sa lahat ng mga gusto pa sumali sa susunod na season, paghandaan nyo po, March 1, tanggapan po ulit namin yan, 2026. Break na po kayo ng January. Break na kayo, saan kayo ng January para hindi kayo malik. Alam nyo naman, pagka Alegre OLR, 2 months lang, puno na. Kaya January, salang na kayo. Wala nang advance payment. Walang advance payment na. Kasi sumasakit ulo namin doon. Ang gawin na lang namin, pagka nagdala kayo, doon na lang ang payment. Ayun sir, po ba kayo sa mga bagong magpapasok sa Alegre OLR kung ano ba dapat nilang isubmit sa inyo? Ito. Ayan. Marami nagkakamali rito eh. Lalo doon sa mga gumagamit ng ring. Ulit-ulitin po namin, bawal po talagang gamitin. Kunyari, 2026 kayo sasali, 2026 yung ring. Kahit anong ring po yan. Huwag lang yung mga club ring nyo kasi apektado yung mga club. Hanggat maaari, isali nyo yung mga commercial ring nyo or old ring nyo na mga basta 2026. Mag-release ba kayo ng sing-sing? Hindi na namin kailangan mag-release kasi napag-usapan din namin ni boss. Wala namang benefits eh. Okay. Kaso yung ibang club, they release yung 2026 na. Mas maaga po eh. Oo. Mas maaga. Kaya nga po yun, Ang PHA talaga, hindi kahit na 2026 yung ibon nyo, pero kung makapansin namin yung ibon nyo sa pag-check ng ibon, hindi rin namin tinatanggap yan. Tsaka yung pag-pedering. Pag-gagapit ng pedering, hindi kami obligado magbunot ng pakpak ng ibon nyo ron sa OLR kasi sobrang dami po ng ibon. Hindi namin kaya tatokan yung isang ibon nyo, 5. Hindi namin kayang gawin yun. Kaya sana, huwag nyo gawin yung pedering, maging fair po tayo, maging patas tayo dun sa iba na nagsasubmit ng ibon nila, buo ang pakpak. Patas lang po tayo. Tapos ano pa ba? Tsaka kung na-reject yung ibon, para sa inyo rin yun. Para sa inyo rin po yun. Kasi papayag ba kayo, yung ibon nyo may cancer. Tatanggapin namin doon, mga 1 week, patay na. Di ba? Sayang lang yung bayan. Sayang. Kaya hanggat maaari, breed kayo ng salang kayo December, January. Kumbaga, ideal age ng YB na isasubmit. Hanggang 90 days old. 90 days old. Maximum 90 days old talaga. Minimum. 30 days old. 30 days. 30 days old kasi hindi na alagayin yan eh. Tumutuka na yan eh. Advisable 2 months, right? Yes po, 2 months. 60 days old, pinaka-the best. Yeah. Matibay niyan. Tapos yun, huwag niyong kakalimutan, magbakuna kayo. PMB vaccine. Hanggat maaari, gamitin niyo HIPRA. Yan yung ginagamit Pag nandun ibon nyo, talagang hindi pwede Nagbo-booster pa ba kayo after? Yun, yung ginagamit namin talaga. Nagbo-booster pa kayo? Nagbo-booster pa po. Okay. Saka ang kagandahan dito sa Alegre One Love Race, nung naghihintayan tayo, yung final po, yung final. yung last lap, ang saya. Opo, yan nga, yun sana. That's what I experience yung ganong klase ng saya na andun lahat, makakasama niyo yung mga idol natin, di ba? Masaya. Kaya ang saya talaga. Ibang klaseng experience yung nararanasan nyo pagka sumali kayo sa Alegre OLR. Yun. Kaya paghandaan nyo, December, magsalang na kayo or January. Para pagdating ng March, makapag-submit 10,000 yung ano namin. Capacity ng loop is
Hindi, abot ng ano yun eh, ng halos 12,000 capacity eh. Pero ang tatanggapin lang namin is 10,000 lang. 10,000. 10,000 lang. So, kailan mag-start yung renovation nyo after na? Pagkatapos ng finalist ng January. January, Kasi start February, break kami nun, pahinga ng tao, pahinga ng loob, linis, disinfectant, pintura ulit ng bago. Kasi yun, nag-ano rin kami, hindi pwede yung pagkatapos ng loop, yun lang ulit, hindi. Disinfect, linis, tapos pintura ng bago. Yung construction nyo after January. Opo, extend na po, extend na po. Nag-extend. Okay. So, meron pa po ba kayong gusto i-shout out? Yun, shout Yan, out. sa Shout out family sa- ninyo, sa mga ano. Sa mga kasama kong loopman, kay boss, kay Randy, kay Unon, kay Bibong, sa kay, ano dito? Kay Bino, yan, shout out sa inyo. Taka doon sa taga-training namin, kay Toto, saka kay Renel, yan. Galingan nyo. Ilan truck nyo? Dalawa po yung truck namin na pang-OLR sa Alegreal. Dalawa po yung truck na ginagamit namin ngayon. Dalawa po. At saka salamat sa lahat. At saka ini-invite ko rin kayo. Sumali ng mga gusto mga Pilipino na may kakayanan na sumali sa Victoria Falls International One Loop Race. Sama-sama tayo. Itaas natin yung bandera ng Pilipinas na meron tayong entry sa ibang bansa. Tsaka ang sarap manalo. Maniwala kayo sa akin, ang sarap manalo doon sa Victoria. Malaki ang premyo, ang laki ng tsansa natin manalo, lalo yung ibon natin na pang-Pilipinas na nakadesign dito na na-develop natin ng mga bloodline. Tingin ko, kayang-kaya natin manalo talaga sa Victoria Falls, lalo kung hard race ang laban. Nakita nyo, parang MacArthur. Yung final race nila, 14 lang ang nag-daybird. O, di ba parang Pilipinas, para tayo nag-aabang ng MacArthur. Kaya tingin ko, may chance tayo ron. Sali kayo. November. Ang shipment ngayong 2025, November. Si Manigo, nanalo ron. Last year po, si Sir Manico, 3rd place. Tapos ngayong taon na to, ako 20th place po. O kaya mas maganda, nakita nyo, every year nananalo Pinoy. Di ba? Kaya malay nyo, next year, champion ng Pinoy, di ba? Malay mo, ikaw Ano, yun. 20 years ago, o more than 10 years ago, hindi mo makita Pilipino. Hindi mo mapasok mo, no? Hindi mo makikita sa clocking. Nakita nyo, Ngayon, malaban na tayo. malaban na, oo. Kaya, pagandaan nyo, sali kayo. Yung nakuha ni Sir Raimi, number 4, di ba? Number 4. Sa Pataya. Patay na. Number third ace speed. Ayan, si Sir Raimi, nakita nyo, pataya rin, third ace speed yun. Oo. Diba? Kaya ng Pinoy yan. Yes, oo. Kaya sali tayo, lalo kung kaya nyo mag-entry yun. Yung entry din sa Victoria is $680. Search fee tsaka entry fee. Plus All shipping in na fee. yan. Plus shipping fee. Shipping, okay. November, sabay-sabay tayo. Kontakin nyo lang ako sa FB ko, message nyo lang ako para sa ibang detalye. Ako, sali rin ako. Sir Raimi, sali. Si Boss John, sasali oh. Si Aaron, baka sasali na rin oh. Kaya na po ng sponsors. So again guys, maraming salamat Sir John Alegre, Sir Russell Baldago sa pagpapa-unlock po dito sa aming podcast, Pigeon Talk 101 with Boss Jaime Lim. So again, mga guys, mga kamaster, mga ka-advanced savvies, wag niyo pong kakalimutan mag-subscribe po sa aming YouTube channel, sa ating Facebook page, mag-like and share and comments lang po kayo. Malay niyo yung questions po ninyo ay may tatanong po natin sa ating mga susunod na guest po. So again, isang episode na lang po ang ating natapos. So muli, maraming po salamat. Maraming salamat din po sa aming mga sponsor. See you next guys on our next episode.